Eto meron tayo ulit pag-uusapan, no? Chinese Navy pinalibutan umano ang Ayungin. PH Marines naka-alerto laban sa isang pagsalakay. Yan, PHTV mga kapatid, mula kay PHTV. Ito ang bibigyan natin ng commentary and reaction video. Pero bago yan, syempre inihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong inihintay na eh. Panoorin na natin to. Iniulat na sinabi ng Pentagon na plano umanong salakayin ng People's Liberation Army ang BRP Sierra Madre upang maagaw ng komunistang bansa ang pagkokontrol sa Ayungin Shoal dahil itinuturing ito ng Beijing bilang isang estratehiko at importanteng lugar. Ayon sa report ng Pentagon, plano umano ng Chinese military na magtayo ng isang panibagong artificial island sa Ayungin Shoal at maglagay ng mga pasilidad upang mapalakas ang pag-aangkin nito sa West Philippine Sea. Pero hindi nila pwedeng atakihin itong Sierra Madre. Sobrang tagal na niyan dyan, tol, mga tol. Sobrang tagal na hindi nga umaandar yan eh. Wala, ano na lang yan, parang outpost na lang yan. Hindi na talaga asing barko yan. No, ano yan eh, veterans na yung barkong yan, marami nang ano yan eh, naka-encuentro sa digmaan, marami nang pinagdaan ng digmaan yan mga tol. Hindi nila basta-basta pwede atakihin yan, yan ay binigay sa atin ng US. So meron tayo dating reaction video kay PMC, ito yung barkong kinakatakutan ng China. Kasi kapag ginalaw nila yan, talagang as in parang pag-atake na talaga yung gagawin nila, doon na magkakaroon ng bakbakan na kahit papano mga tol, iniiwasan pa rin naman talaga nila. Idinagdag nito na ang ginawang pagharang ng Chinese Coast Guard sa BRP Malapascua ay bahagi umano ng estratehiya ng komunistang bansa na naglalayong pahirapan ang sandatahang lakas upang kalaunan ay mapilitan ang Pilipinas na isuko na lang ang Ayungin Shoal. Malabo yun. Ang Ayungin Shoal ay matatagpuan 105 nautical miles mula sa kanlurang bahagi ng Palawan at dito rin matatagpuan ang BRP Sierra Madre na kung saan ay sadyang isinadsad ng sandatahang lakas noong 1999 upang mapanatili at maprotektahan ang pagkokontrol ng Pilipinas sa lugar. Actually, kung gustong atakihin ng China yan, yung BRP Sierra Madre, saglit na lang sa kanila yan. Sobrang saglit na lang kung gusto nilang atakihin yan. Pero tingnan mo, no, parang iniilagan nila. Ang ginagawa nila, kapag mayroon tayong mga resupply mission sa mga taong nakaposte dyan, no, sa mga taong nakabase dyan, diba, hinaharang nila katulad nitong nakaraan. Diba, binomba pa nila ng water cannon yung mga bangka ng PCG na magdadala sana ng supply. Diba, ganun ang ginagawa nila mga tol. Kahit na may mga bali-balita tayong napanood dati na tilang binabalak nilang hilahin yan, hindi naman nila basta-basta pwedeng hilahin yan, makakasira ng ano yan. Kasi ano na yan eh, nakasadsad na yan dyan eh. Nakasadsad na yan dyan. Kumbaga, ang kailangan gawin dyan, kahuyin na lang nila dyan yan, talagang kakatayin na nila yan dyan. Hindi pwedeng hilahin kasi baka pag hinila nila yan, magkawasak-wasak pat, punong-puno na ng kalawang yan eh. No, ganun nakakarupok siguro yan. Saglit lang nilang sirain yan kung gugustuhin talaga nila eh. Pero hindi pa rin nila ginagawa. Iniulat ito matapos tumaas na naman ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China sa South China Sea na kung saan ay itinuturing bilang isang pangunahing waterway dahil sa $1 trillion na global trade ang dumadaan sa nasabing karagatan bawat taon. Ang Second Thomas Shoal, na kilala rin bilang Ayungin Shoal, ay isa sa mga pinagtatalunang lugar sa West Philippine Sea na kasalukuyang kontrolado ng Philippine military, ngunit inaangkin din ng China.
Noong Abril, isang barko ng Chinese Coast Guard ang muntik nang bumangga sa isang Philippine fishing boat sa West Philippine Sea, habang tinangka naman itong harangan ay isang patrol vessel ng PCG sa lugar. Nangyari ito isang araw matapos makipagpulong si Pangulong Marcos kay Chinese Foreign Minister Qin Gang sa Manila. Iba kasi, kaya nga sabi natin itong mga nakaraan, wala nang kwenta yung pakikipagpulong pa sa kanila. Wala nang kwenta yung pakikipagdialogo pa sa kanila. Kasi iba naman talaga yung ipinapakita nila kaysa dun sa mga sinasabi nila, di ba? Yung Sierra Madre, mga tol, matagal na yan nandiyan dyan. Siguro butas na nga rin yung ilalim niyan, kaya kung hihilahin yan, lulubog na lang yan, di ba? So hindi na talaga pwedeng alisin yun doon. Ang kailangan gawin doon, katayin na lang yun doon kung talagang aalisin nila. Pero tingnan nyo, matagal na nilang hindi pinapansin yan. Ang tanging ginagawa na lang nila is yung pagharang doon sa mga supply, no? Yung pakikipagdialogo natin dito sa China, mga tol, parang wala na rin talagang silbi. Diba? Sabi nga, kukuha na lang talaga natin yung atin, maipaglalaban natin to sa pamamagitan na lang talaga ng gera. Parang doon na lang din talaga hahantong. Noong Pebrero, isang buwan lamang matapos bumisita si Pangulong Marcos sa China, nagreklamo ang Philippine Coast Guard dahil sa paggamit ng China Coast Guard na isang military grade na laser sa barko nito na nagdulot ng pansamantalang pagkabulag sa mga tripulante ng PCG. Tapos may mga ibang Pilipino na pinagtatanggol pa yung China, hindi naman daw talaga military grade yan. Hand pointing laser lang daw yan. Biro mo ganun kalaki? Hand pointing laser. Noong mga nakaraang linggo, sinabi ni Pangulong Marcos na pumayag ang China na talakayin ang mga fishing rights ng bansa sa South China Sea. Muli niyang iginiit na dapat magkaroon ng isang direktang communication line at isulong ang pangkahalatang prioridad na pangalagaan ang maritime security ng bansa. Ngunit si Jay Batongbakal, isang maritime law professor sa University of the Philippines, ay nagdududa. Sinabi niya na mga bagong communication channel ay walang kabuluhan dahil noong 2017 pa inanunsyo ng Manila at Beijing na magtayo ng isang hotline, ngunit wala itong nagawa upang baguhin ang pag-uugali ng China. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat ng United Kingdom, Canada at Australia sa pamamagitan ng kani-kanilang mga ambasador sa Pilipinas ay nagpahayag ng matinding pagkabahala tungkol sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, partikular na ang panggigipit nito sa mga Philippine vessel. Sinabi ng ambassador ng United Kingdom sa Pilipinas na si Laurie Beofels ng kanilang bansa ay lubhang nababahala tungkol sa patuloy na pagsasagawa ng China ng mga peligrosong aksyon laban sa mga Filipino vessels sa West Philippine Sea. Sinabi niya sa kanyang social media account na United Kingdom ay patuloy na maninindigan tungkol sa commitment nito sa international na batas, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa West Philippine Sea. Samantala, ang Canadian Ambassador sa Pilipinas na si David Hartman ay nagbigay din ng pahayag at sinabi ng kanilang bansa ay nababahala tungkol sa mapanganib at unprofessional na pag-uugali ng China at nangako na susuportahan nila ang Pilipinas sa pagprotekta ng exclusive economic zone nito. Wala pang tugon yung China, no? Parang naalala ko tugon nila, madrama daw, puro drama lang daw. Kasi di ba dati kapag hinaharang ng CCG nila, etong mga PCG natin, Philippine Coast Guard, sinasabi nila professional daw, tayo daw ang walang paalam, no, pumasok sa kanilang soberanya, teritoryo. Di ba akala mo naman talaga meron silang titulo dyan. Di ba napawalang bisa nga yung claim nila dyan. Pero sa paniniwala pa rin nila, sa napakatigas na paniniwala nila, walang kwenta yung UNCLOS. Di ba? Walang kwenta yung pahayag ng international na batas o yung pinal na desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Walang kwenta yung na yon, basta kanila tong lugar na pinagtatalunan natin, mga tol. Lagi nila sinasabi professional,
yung ginawang movement daw, pinapalaki lang daw ng Pilipinas. Ngayon, yung pambobomba nila ng tubig, ano na naman kaya ang magiging nila dahilan? At least ito, nakikita to ng iba't ibang mga bansa, mga kapatid, no? Nakikita ng iba't ibang mga bansa na talagang binubulas talaga tayo ng China. Kasi itong mga to, ano rin naman yan mga miyembro din naman yan Alam nila yung UNCLOS, alam nila United Nation, alam nila yung batas international, alam nila na sa Pilipinas yan at nababahala sila sa mga ipinapakitang aksyon ng China kasi yung China hindi talaga kinikilala yung international na batas. Gusto kasi nila talaga mangibabaw sila Maghari sila sa buong mundo mga tol. At mukhang wala talaga at hindi talaga to madadaan sa mabuting usapan. No, hindi nauubra yung ginawa dati ni President Duterte na makipagkaibigan na lang sa kanila, na makipagtropa na lang, mga ganong mga bagay, hindi uubra mga tol kasi talagang sila iba yung utak nila no. Iba yung isip talaga nila mga tol no. So anong masasabi ninyo dito sa video yung napanood natin mga kapatid? Pwede nyo itong panoorin ng buo. Nakalagay naman ng link sa ibaba mga kapatid. Maraming salamat palagi sa inyong panonood at pagsama rito sa atin para alamin yung mga latest ngayon na nagaganap dito sa West Philippine Sea. Kailangan aware tayo dyan mga tol kasi syempre bakuran natin to parte to ng Pilipinas mga kapatid Dapat aware tayo dyan no. So hanggang sa muli, ingat kayo palagi mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.